Narito ang pang Martesantong episode ng Face to Face. Ang title po ng ating episode ngayong gabi, Ikaw at Ako, Kapwa May Kasalanan. Alamin natin at panoorin natin ang episode na ito sa Face to Face. Hear it ni Dr. Love. Irene, ang GRO ho ay Guest Relation Officer. Opo. Matagal ka na bang nag-GRO? 4 na taon na po. Paano ka nakapasok sa trabahong ito? At bakit mo ginawa kung kailan ikaw ay may mga anak ka ba? May pamilya? May anak po akong pinag-aaral sa Davao po, 3. Okay. So bakit mo ginustong pasukin itong pag-GRO? Kasi po ay wala naman akong ibang na madaling kumita kasi 3 ang pinag-aaral ko, high school, tapos meron pa akong elementary. Sabay-sabay talaga silang 3, ayoko na mamahinto sila. Tapos ang mama ko wala namang hanap buhay, papa ko lang magsasaka. Yun lang po, yun ang madaling kumita. Sa trabaho mo, ikaw ay nalalait. Opo, Diba? At sinasabi nila kung ano-ano mga bagay na laban sa'yo. opo. Ano ang nararamdaman mo? Yung paglalait sa akin na kung saan-saan daw ako dumadapo, ganyan po kasi. Sino ang nagsasabi nito? Yung best friend ko po. Best friend mo? Opo. Tapos, Best friend mo, nilalait ka? opo. Paano mo natawag na best friend? Kasi, ang kulong ko may inggit siya sa akin. Ganon kasi sa akin, para mabuhay lang mga anak ko, ginawa ko na yun para lang sa anak ko. Eto bang best friend mo ay kasama mo sa trabaho? Opo. Pero bakit siya ngayon ay ex-GRO na? Kasi po, mayroon nag-ano sa kanya na umalis sa trabaho. Inahon siya. So kung maganda na ang buhay niya, bakit nagagawa niyang laitin ka pa o i-chismis ka pa? Opo, ang masakit po yung tatawagin niya po kung paru-paro kasi ang pangalan na yan hindi maaalis hanggat mabubuhay ako kasi pag may mag-aalala si paru-paro. Ano ibig sabihin ng paru-paro? Bakit itinatawag sa tao yan? Ano ibig sabihin, Irene, sa iyong pagkakaintindi? Saan daw ko dadapo? Paano kaya sasagutin ni Joe ang mga paratang ni Irene? Tawagin natin, Joe, pasok. Joe, totoo bang numero 1 ka raw sa panlalait sa ex-BFF mo? Para po sa akin kasi, totoo po yun na pinagkakalat ko po doon sa lugar namin na tuyot na po siya, matanda na siya, bumabalanda po siya sa beer house. Bakit? Wala naman akong ginawa sa iyo Gusto po may pamulat sa kanya na Sobrang ka naman. na hindi habang buhay na doon po siya sa beer house na yun. Hindi sa ganun, hindi mo ipagkalat. Sana sinabihan mo ako. Sana yun mo, te, umalis ka na dyan, te, maghanap ka na ng ibang trabaho. Ganun sana. Pinapamulat ko lang ipagkalat sa'yo. mo. Kasi yung pangalan na paro-paro, kahit wala na ako, kung Minamasama ko na lahat ng mga sinasabi ko. Paro-paro pa rin, nandyan pa rin. Kung makita ko si Balalo, si paro-paro, ano na yan? Ito naman kasi Ganun eh. Kasi matanda ka na. Ano Hindi ka yung na ibig sabihin, hihiyain sa sarili mo? Sabihan mo ako ng ganyan. Pero ikaw ba, Joe, ay balak mo talagang ipagkala o siraan itong si Irene? Hindi po. Pero bakit mo ginawa? Gusto ko po ipamulat sa kanya na kayang-kaya niya rin po gawin yun. Yan ba ang pamamaraan mo, Joe, para ang iyong kaibigan ay mamulat? Sa tingin mo ba tama yun? Hindi po. Isa pa, ito, Jo. Bakit mo pagsabihan ako tuyot na at saka matanda na? O bakit mayroon ganon? Bakit? Totoo naman eh, di O ba? bakit? O at least, sino maganda sa atin? Oh. Talaga? Eh di ikaw na maganda. Wala nang ngipin. Ikaw na ang maganda. Paano ka nakaalis sa trabahong yun, Joe? Meron po kasing nakilala ko po doon sa beer house. May lalaki kang naging customer. Ano nangyari? Pinakasalan ka? Hindi po. Ano Kinakasama ko po. Kinakasama. Wala naman siyang kinakasamang iba. Wala po. Okay. Pero, bakit hindi mo na lang kinausap si Irene at sinabing, tutulungan kita kung maayos na ang buhay mo? Kasi ang Pinagkalapan niya lumalabas, po. Jo, parang may galit ka sa BFF mo.
Yun lang po talaga, may galit talaga sa akin. Bakit? Baka meron tayong kailangang malaman. May ginawa ba si Irene sa'yo, Jo? Sabihin mo kung mayroon. Ano? Ano ang ginawa ni Irene sa'yo, Jo? Sige, sabihin mo ano. Sinisiraan niya rin po ako doon sa yung nandun pa po ako sa beer house. Kaya parang yun na rin po yung ano ko sa kanya, ganti. Pero ang nakakapagtaka, Jo, kung okay na ang buhay mo, bakit kailangan may ganito pang mga salita para kay Irene? Kung ang turing mo talaga ay kaibigan. Ngayon, hindi Okay. ka kasagot. Roxanne, masyado bang yumabang at mapagmataas na itong si Jo? Kumbaga po, bakit kailangan niya pang siraan? Doon ka rin galing, be. Iisa lang tayo. Anong meron ka? Hindi ka? Ha? Meron kang makalait sa akin. Sobrang ganda mo. Hanga ako. Sinasamba kita eh. Ano masasabi mo doon, Jo? Nainggit lang po sila. Wow. Wow. Coming from you! Nainggit lang kayo kasi wala na ako doon. Wow. Ano, habang buhay na lang, nandun kayo sa beer house. Maraming mapapasukang trabaho dyan. Kasambahay, pwede. Tindera. Wow. Ano masasabi mo, Roxanne? Ba't hindi mo ginawa nung una pa yun? Oo. Ba't sabi Pero Roxanne, ang sinasabi kasi ni Jo, swerte siya ngayon dahil meron siyang, may umahon sa kanya mula daw doon sa pinagtatrabahuan ninyo. swerte siya kasi inalis ka. Pero masaya ka ba? Bakit kailangan mong tanungin kung masaya siya? Anong alam mo? At sigurado ka ba na seryoso sa'yo? Yung taong kinakasama mo. Yun ang tanong. Ang tingin ng tao sa mga nasa beer house ay masyadong mababa na. At aminin natin na merong nagkakasala talaga diyan sa beer house. Either mga lalaki na nagpupunta riyan at ang mga nagtatrabaho. Maaaring hindi lahat. Lahat tayo, Irene, ay may pagkakasala. And that reminds me of a parable, isang parabulo sa Biblia. Since Semana Santa ngayon, pwede nating pagnilayan. The parable of the prodigal son or the prodigal child. Ito yung anak na nagkasala sa ama, tinalikuran ang Diyos, ang kanyang ama, nagpasasa sa kasalanan sa lahat ng bagay na makamundo, and later on, he realized na mali. Kailangan niya ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan tayong mga makasalanan, mga kapatid. Alam niyo, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi dumedepende sa katapatan natin sa Kanya. God's love to us does not depend on our faithfulness. Hindi niya tinitingnan kung tapat ka sa Kanya. Mas mahal ka niya kung hindi ka tapat sa Kanya. Lamang, hinahanap ng Diyos ang pagtitika. Mayroong 3 lesson tayo na matututunan from the parable of the prodigal child. Ang 3 ito ay ang repentance, pagsisisi, forgiveness, pagpapatawad, at salvation, kaligtasan. Kapag tayo ay nagsisi sa ating kasalanan, Irene, at sa sino man nagkakasala, tinatanggap natin ang dakilang awa ng Diyos ng pagpapatawad at ginagawa tayong bago, at ang lahat ng kailangan natin ay ipagkakaloob niya, siksik, liglig, umaapaw. Magtiwala lang tayo sa Kanya at ibibigay niya sa atin ang kaligtasan. Irene, kasama mo kami sa dalangin sa Panginoon na mabigyan ka ng liwanag ng kaisipan at muling magbalik sa Kanya. Maraming salamat, Dr. Love.